Kakapsan, kumusta tibiyag kayo? Masayat lang. Okay, isang kagalakan na tayo muli ay nagkatipon upang sumamba sa ating Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat sa bawat isa na bumalik po ngayon. Para po sa pundasyon ng ating mensahe, atin pong buklatin sa First John chapter 3 verse 18. Pwede po sa ano ninyo, may mga Bible po tayo dyan. I-open. So ano pong sabi dyan? First John chapter 3 verse 18. Sa NIV version, ganito po ang pagkasaad, ano? Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. So last Sunday mga kapatid, ating pong tinalakay ang patungkol po sa time, ano, as expression of love. Sapagkat sabi nga po dyan sa 1 John 3 verse 18, magmahal tayo hindi sa salita kundi sa ating gawa. At isa pong gawa ay yung paglalaan ng ating oras para sa ating Panginoon kagaya ng ating isinasagawa ngayon. And a sort of review, ang tungkol po sa time, unang punto na tinalakay natin is that giving time shows our love for God. So pag tayo ay nagbibigay ng oras para sa ating Panginoon, ito po ay nagpapakita ng ating pagmamahal sa Kanya. So ayon po sa Mark chapter 12 verse 30, that we have to love the Lord, our God, with all our heart, our soul, our mind, and our strength. So buo dapat ang binibigay natin sa ating Panginoon. Ayan, ito po yung katanungan natin nung Sunday, kung ilang oras nga ba ang ating nilalaan para sa ating Panginoon. I shared to you about the hours that God gave us every day. So sa isang araw, binigyan tayo ng Diyos ng 24 hours. And we can allot something for God. Kahit mga 20 to 30 minutes Bible reading, prayer. No? And then sa isang linggo, meron pala tayong 168 hours. In which only 2 or 3 hours we allot for God. Diba? Imagine ilang oras ang meron sa atin. 168 minus 3. 165. Ang binibigyan natin kay Lord sa isang linggo, sa pagtitipon, only 2 hours. 2 to 3 hours. Ngayon, tanong, sino ang may mas maraming oras? Kanino ang maraming oras na binibigay natin? Sa Diyos o sa ating sarili? Diba? Kung tutusin sa atin. Pero, bakit natin ipagkait yung para sa Diyos? Okay? It's a timely reminder na we have Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday to work, diba? For ourselves, para sa ating ikabubuhay. But only an hour of Sunday ang inihiling ng Diyos sa atin.
ipagkakait ba natin yun? Sa isang buwan pala, we have 720 hours average. Ilang linggo ang meron ang isang buwan? We only have 4 Sundays, di ba? So kung i-multiply natin yung 3 hours na ini-spend natin every Sunday, times 4, that would be 12. Pero ang total ng hours na meron tayo sa isang buwan ay 720. So ibabawas mo lang yung 12, meron pang natira sa atin na 708. Sino ang may mas marami? Sa atin pa. So I hope that we can spend what is rightfully for God. Sabi po Psalms 90 verse 12, teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Pangalawa pong tilalakay natin ng linggo, una, time para sa Diyos. Pangalawa, time naman para sa ibang tao. Sa mga minamahal natin, mga pamilya natin, sa ating mga kaibigan, pati sa trabaho natin, yun, nilalaanan din natin ng oras. And this morning, I'd like to share to you from the foundation that we can read in John chapter 3. Alam ko na memorize natin ito lahat. I request everyone to please stand. Tumayo po tayong lahat mga kapatid. And let us read this all together. Itong pinakasikat na verse sa Bible. For God so loved the world, ready, read. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Tayo po ay ibuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y dumudulog sa trono ng iyong biyaya sa umagang ito. Panginoon, nais pa po naming pasalamatan na sa kabila ng aming mga pagkukulang, ang biyaya ninyo ay patuloy na sumasagana sa amin. Sa kabila ng aming mga mistakes, mga failures, pagsantabi sa mga oras na sana para sa inyo, Diyos, still, you remind us through your words to get back where we have fallen. To stand again, to fight once again. And at this moment, we surrender ourselves to you. We surrender our time, our mistakes, our failures, our whole being. We surrender them to you, God. At sana, Diyos, our prayer is your Holy Spirit na siyang mag-take over, magbigay sa amin ng karunungan sa pag-unawa sa iyong salita. Na o Diyos, hindi lamang namin ito mapakinggan, kundi higit sa lahat, may sagawa namin, may apply sa aming buhay bilang mga lingkod ninyo. Salamat po Diyos sa aming mga kapatid na kasama namin ngayon. Bless your words na maging pagkain ito sa aming espiritual na buhay at magkaroon ng magandang kalusugan, hindi lamang aming physical, kundi higit sa lahat ng aming espiritual na buhay. Give also wisdom, Lord, sa inyong pag-gamitin na instrumento. This only pray in Jesus' name. Amen. Mali natin magsimpo. Paumanhin mo na sa boses ko ngayon kasi nag-transform konti. Pero ako pa rin ito. Kasoljarial pa rin ito. Yung katawan talaga natin nagre-respond according to the environment, ano? Hindi na sanay sa lamig. Kasi madalas marami ang time sa mainit na panahon, ano? Eh ngayon medyo bumalik yung lamig. Binalikan din ako ng sakit. Hindi ako sanay sa lamig kasi mainit. Pati yung pagmamahal ko sa misis ko, mainit lagi.
For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ito po yung binahagi ko kahapon sa mga kabataan. 3 elemento ang binigay ko po sa kanila tungkol sa love in action. Na ang totoong pag-ibig ng Panginoon, mayroon po siyang 3 bagay na ginawa. For God so loved. Hindi po sinabi dyan na basta-basta lang, for God loved the world. But He said, for God so loved the world. Ang salitang so sa English, intensifier po yan. Binibigyan niya ng diin at bigat yung kasunod na sinabi. Diba sa mga babae, paano kayo makilig? Paano kayo kiligin? Pag sinabi ba sa inyo ng lalaki, I love you, kinikilig ba tayo? Kayo pala. Okay. Or ano yung mas nakakilig? Yung sabi na, I love you so much. Kung sa Tagalog, ano yan? Mahal na mahal kita. Parang inulit. Ang Panginoon, yung pagmamahal niya sa atin, it's very deep. No? And we call this, sa Greek nga, ito ay tinatawag na agape. Okay? Agape love. Walang kondisyon na pag-ibig ng Diyos. 3 bagay ang ginawa ng pag-ibig ng Diyos. Una, He gave. No? Nagbigay. Pangalawa, His only begotten Son. Anong nangyari sa kanyang anak na si Jesus? Namatay. That was a sacrifice. Okay? Nagbigay siya because of His love. Nagsakripisyo because of His love. And whoever believes in Him shall not perish. Ang sinumang sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That is forgiveness. Yung 3 bagay na ginawa ng pag-ibig ng Diyos. Siya ay nagbigay, siya ay nagsakripisyo, at siya ay nagpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Sabi po sa isang quotation, you can give without loving, but you can never love without giving. No? Pwede kang magbigay, lalo na kung hindi mo na kailangan, sa'yo na to. Kahit walang pag-ibig doon sa tao na binibigyan mo. Kasi total, di mo naman kailangan eh. Pwede daw yung gawin ng tao na magbigay kahit walang pag-ibig. Pero, kapag ikaw ay umibig, hindi pwede na hindi ka magbigay. Kasi ang totoong pag-ibig ay nagbibigay. Kaya ang ating tatalakayin ngayon mga kapatid, ibig as an expression of love. Noong linggo, pinag-usapan ko natin na time as an expression of love. Ngayon, pangalawa, giving as an expression of love. Hindi naman sa binibilang ko yung binigay ko na bulaklak kay Mrs. at tsokolate, pero nakarami akong bigay. Oh, di ba, Ben? Nakarami akong bilhin ng Goya noon. ng beng-beng. Okay? Nakailang beses akong order ng bulaklak. No? Bakit? Eh, mahal ko siya eh. I have to give. That's an expression of love. Kaya magtaka kayo sa isang taon na magsabi sa'yo na I love you, wala lang binibigay. Ultimo candy. Oh. Kahit nasa mag-asawa, meron pa rin yung pagbibigay. Ano? Oh, mga lalaki. Oh, malapit ng Valentine's na naman. Huwag niyong kaligtaan. Tapos ako pala nakalimutan. Oh, kaya mag-fellowship tayo ngayong 15. May time tayong i-spend sa ating mga kabiyak. Okay? Ang pagbibigay, isang palatandaan ng totoong pagmamahal po yan. Okay? Kagaya po na binasa natin kanina, for God so loved the world that He gave. Bilang mga Kristiyano, kasi ang Diyos, siya ang unang nagbigay, di ba? Binigay na niya ang kanyang kaisa-isang anak para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Tapos na po yun. Nagbigay na rin ng Diyos ng oras para sa atin. He spent 33 years on earth para iparamdam sa atin na mahal niya tayo.
Kaya nga, sa reminder kanina sa kanta din, yung biyaya ng Diyos na kahit na ito ay walang bahid ng kasalanan, siya ay sobrang banal, pero naging makasalanan siya para sa atin. No? Yung sa inunang kanta kanina, yung pangako, no? Na sana wag nating lilimutin. Okay? Yung ginawa ng Diyos para sa atin. Imagine kung hindi tayo binigyan ng Diyos ng time, saan tayo pupulutin? Sa impyerno. No? Imagine kung hindi nagbigay ang Diyos ng kanyang anak, saan tayo pupulutin? Sa impyerno. No? Kaya bilang ganti naman, bilang pasasalamat sa ating Diyos na nagligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan, ganito din po ang ating response sa Panginoon. Number one, manner of Christian giving. Kung magbigay po tayo para sa Panginoon, let us give willingly. Ano? Ano ba yung salitang willing? Kusa. Pagkukusa, di ba? Yung hindi ka pinilit. Hindi ka pinilit. Talagang kusa mo lang na binigay. That is the love that God wants us to give Him. Kasi ganyan din, ibinigay niya ang kanyang anak sa atin. Kusa niyang ibinigay. Meron bang nagsabi sa Diyos na ibigay ang kanyang anak? Wala. Kusa niyang ibinigay sa atin. Kaya tayo, as we give to God, gawin din po natin yung pagbibigay na mayroong willingness. 2 Corinthians 9 verse 7. Sabi po dyan, each of you should give what you have decided in your heart to give. So decision mo yan. Not reluctantly or under compulsion. Ano ba yung reluctant? Nag-hesitate ka, ibigay ko ba to? Ay, wait lang. Teka lang, parang may pang-load ko ata ito eh. Ibigay ko ba itong oras ko ngayon? Teka lang, baka may date ako. Check ko muna. Ano? Kaya minsan, naging parang secondary na lang si Lord. Hindi na natin siya priority. Take note, tayo munang prioritize ng Diyos. Or under compulsion. Hindi sa napipilitan. Hindi dahil sinundo ka ni pastor. Hindi dahil pinilit-pilit ka ng leader mo, o ni Mrs. o ni Mr. Tanaan. Okay? Kundi talagang kusang loob na binibigyan natin. Whether it be material things, financial things, or even ourselves, our time. No? Bakit? Sabi dyan, for God loves a cheerful giver. Mahal pala ng Diyos yung tao na nagbibigay na masaya. Yung nagbibigay ka na mayroong ngiti. Yung hindi ka naghinayang doon sa binigay mo. Ano? So sana hindi tayo na, iwan ko kung may nakaranas din siguro, ano? Yung nagbigay ka, tapos maya-maya, na-realize mo, ano, ba't ko binigay lahat? Wala palang natira sa akin. Sabi dyan, masaya or minamahal ng Diyos ang taong nagbibigay ng masaya. So, number one, give willingly. Pangalawa po, give generously. Give generously. The word generous is more than what is expected. Humingi sa'yo ng 10 piso, binigyan mo ng 20. Generosity yun. Kasi, ang binigay mo, higit doon sa hiningi. Okay? Humingi ang Diyos sa atin ng oras. Pumunta ka, tapos nagbigay ka pa. Mahigit yun sa nahingi. That is generosity. Proverbs chapter 11 verse 12. A generous man will prosper. Ang isang taong mapagbigay, sabi diyan, mas lalo siyang pagpapalay. Ano? Ang pagpapala ng Diyos, tandaan po natin, hindi lang naman ito sa mga material things. No? Pagpapala na yung magkaroon ka ng magandang tahanan, magandang pamilya, maayos na mga anak, okay? Maayos na trabaho, pagpapala yun ng Diyos. Ano? And He who refreshes others will Himself be refreshed. Sino ang nanlilibre dito? Sa mga kaibigan nila. Oh, huwag lang kayo laging magpalibre. Dapat may time din na tayo yung manlibre. And, tandaan nyo, it's very impossible na
Pag yung tao na nilibre nyo, magkaroon din sila ng kaginawaan, ililibre din kayo nun. Oh. Alam nyo po, kung bago pa lang dito sa church, nung ako pa lang dito ang pastor, ayan, sila Divine, sila Jeda, maalala ko tuloy kanina, habang kumakanta si Jeda. Kasi sa lahat ng mga bata na tinuturuan namin, si Jeda yung very close ka sa amin kasi ang dami niyang tanong. Maano ito si Jeda? Mabuka ba siya? Ayan, pastor, ito. Bakit sir? Siya ang mahilig makipag-usap sa amin. Yung iba kasi medyo tahimik. Si Jeda talagang mabuka. Pero okay naman yung mga pinag-usapan namin. Okay? Hindi ko akalain na ganyan na pala kaganda ang boses niya. Well, palakpakan nga natin. Ngayon ko lang narinig ulit yung boses ni Jeda. Ayan. At maganda po yan na inaalay sa Panginoon yung talento natin. Buti si Brother BJ nakasungkit. Nandito kasama din lang natin. Ano? So, ang nagbibigay, sabi niya, mabibigyan din siya balang araw. Noon, pag pupunta itong mga yung people dito, hindi ko palang pastor. Magreminis tayo konti. Sabi ko kay Cousin Jeff noon, mag-ipon-ipon din tayo para meron naman tayong mabili pag December. Pero hindi kami nakakaipon. Hindi naman nagsisisi kami. Darating mga yung people, gusto naman namin yung mag-libre sa kanila, pakainin sila. Pinapakain sa amin sa noodles, may malunggay, sardinas, sabawan, lagyan ng malunggay. Pinapakain namin. Ano? And then, I appreciate because ngayon na sila ay may trabaho, minsan tinatawag kami, Pastor, talika dito. Anong meron? Tapos nag-deliver sila sa amin. Minsan nahiya na kami. Pero hayaan lang din namin, ha? So, kumbaga nagtanim kami noon. Tapos, may bumabalik. Pero hindi naman natin in-expect yun. Huwag tayong mag-expect na kung may tinanim, may anihin. Kasi meron din yung nalulugi sa pagtatanim eh. Pero, majority, most of the time, meron at meron talaga yan. Kaya sabi dyan, ang mapagbigay na tao, balang araw siya din ang bibigyan. No? Kasi hindi sa lahat ng panahon tayo yung nasa kaginhawaan. Darating din ang panahon na tayo yung nasa pangailangan. At yung mga nabigyan natin, gagamitin din sila ni Lord, no? Para matugunan nating pangailangan. So give generously. Huwag tayong manghinayang mga kapatid pag nagbigay tayo. Magbigay lang. Ayon sa ating kakayahan. Pangatlo, give secretly and humbly. Hindi pala kailangang ipagyabang kung tayo ay nagbigay. No? Sabi po sa Book of Matthew, chapter 6, verse 3, when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. Kunyari, bumunot yung right hand mo, binigay, huwag mo nang ipaalam sa kaliwa. What does it mean? Huwag mo nang pagsigawan pa. Sabi nga ni Jesus, huwag ka nang magtawag ng trompeta. At sasabihin, oh, si Gabriel nagbigay ng 1,000,000. Kasi pag gano'n ang ginawa, politician ka na pag gano'n eh. No? Kaya sa mga nagdo-donate dito, hindi natin nilalagay na donated by. Kaya, Diyos na lang ang magbigay ng gantimpala sa atin. No? Kasi ang Diyos na nakakita sa atin, sa ginagawa natin na pasikreto, siya ang magbibigay sa atin ng gantimpala, ng reward, mga kapatid. Okay? Kaya, let us give secretly and humbly. Huwag nating ipagmayabang kung ano po yung ating nagawa o naibigay. Sa Panginoon na po yun. Panginoon na bahalang gaganti doon, mga kapatid. No? Yung mga nagbibigay, pinapaabot sa amin, Pastor, may ganito, Pastor, ikaw na bahala. Tapos meron talagang isang tao, sabi niya, Pastor, please, huwag mo lang i-announce. Sige po, hindi ko i-announce. I-announce ko lang, pero hindi ko sabihin yung pangalan. May mga ganong tao. No? Pero kung gusto ni Pastor i-announce, wala kang magawa. At least, hindi naman ikaw ang sabi tungkol sa iyong ginawa. Okay lang yun, kasi nga, di ba may sabi na, do not carry your own chair. Pero pag literal, ikaw talaga magbuhat. Pero figuratively, symbolically, huwag mong itaas ang iyong sarili. Huwag mo ipagmayabang kung anong nagawa mo.
Okay? Hayaan mo ng iba ang magsabi doon sa ginawa mo. Mas okay yan. Okay? Pero huwag ka nang manuhol. O ikaw na magsabi, ito. Sa'yo. Pang-apat, mga kapatid, the manner of Christian giving is give joyfully. Ano? Yung magbigay ka, nakangiti. Pag umikot na yung special offering, the church offering natin, magbigay tayo na maluwag sa dibdib natin. Ano? Na mayroong galak, mayroong tuwa. 2 Corinthians 8 verse 12. Sabi po dyan, for if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have. Paano ka magbigay na masaya? Una, sabi diyan, magbigay ka ayon sa kakayanan mo. Huwag mong ipilit ibigay na hindi mo naman kaya. Kasi, hindi ka na maging masaya doon. Kunyari, kung may 1,000 ka, magkano ang kaya mong ibigay? Kaya mong ibigay ang 20, 50, 100. Basta kaya mo. Okay? Huwag kang magbigay ng 2,000. 1,000 lang pera mo eh. Ano? Or, whatever it is that you have, hindi lamang ito lahat puro pera eh. It's not about money. It's about the heart. God looks at our heart, not on the amount that we give. Imagine, remember what Christ said. Yung isang scenario sa templo, during the pagbibigay, ang daming mayaman nagbigay. And then merong isang byuda, ibinigay yung mga coins niya. No? Tapos yun lang talaga ang natira sa kanya. Sabi ni Jesus, sino ang higit na nagbigay sa mga ito? Okay? Sabi ng apostol, yung byuda. Kunyari, ang isang tao nagbigay ng 500 dahil mayaman siya. Yung isa naman, ang pera na lang 20 pesos. Yun lang ang pera niya. Pero binigay niya. Sino ang may mas malaking binigay doon? Yung 20 lang. Bakit? Kasi yun lang ang meron sa kanya. Yung nagbigay ng 500, baka may ilang thousand pa siyang natira eh. Yung isa, binigay niya lahat. Kaya siya ang mayroong mas malaking binigay. It's not about the amount, but the willingness and joy na pwede nating ibigay sa Panginoon. Kasama din po yan pati oras. And then, panghuli, manner of Christian giving, mga kapatid. Give as an act of worship. Pag nagbigay tayo, hindi lang basta-basta tayo nagbigay. Nagbibigay tayo because sumasamba tayo sa Diyos. Ang pagbibigay ay pagsamba. That's why it's part of our service na meron tayong offering. It's a way to show our love to God, mga kapatid. It's an act of worship. Proverbs 3 verse 9. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Igalang at sambahin mo ang Diyos sa pamagitan ng iyong mga ari-arian. Kaya man, pagsamba pala yun. Yung nagbigay ka para sa Panginoon, pagsamba pala yun, mga kapatid. No? Hindi ka lang basta-basta, Pastor, pledge ko. Hindi lang basta yung pledge. Pagsamba mo yun sa Panginoon. No? Pag nag-ani, maganda ang ani mo. Pastor, para sa church, para sa young people, para sa children, para sa project, pagsamba yun, mga kapatid. It's an act of worship. So yun po, mga kapatid, ang 5 bagay. Okay? Sa kung paano tayo gumawa or magbigay sa ating Panginoon. Sapagkat unang ginawa ng Diyos ang pagbibigay sa atin. Willingly, generously, secretly and humbly, joyfully, and give as an act of worship. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa oras na ito na muli niyo po kaming pinaalalahanan sa paraan kung paano kami magbigay bilang tanda ng aming pagmamahal sa inyo, Diyos. Nawag Diyos ang iyong salita, ang mga paalaalang ito ay aming pong
ay sagawa na mayroon pong katapatan sa ating puso at upang ipadama namin o Diyos sa inyo ang aming pag-ibig bilang ganti at bilang pasasalamat na una ninyo kamoy inibig Panginoon. Salamat po sa aming mga kapatid na narito ngayon. And we also pray for those who have not been able to come. Ang iyong sendaan patuloy na kumilos sa kanilang puso, Diyos, at mapaalalahanan tinggil sa kanilang tungkulin bilang Kristyano ang sumamba sa inyo kasama ang mga kapatiran. Patuloy rin po, Diyos, na pagpalain ang bawat isa at bigyan ng maayos na kalusugan upang walang maging sagabal, Panginoon, sa aming pong paglilingkod sa inyo. Ito lang ang hiling, niyadalangin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.